Breaking news today, trending ngayon, Hanilet Avancenia, hindi bilib sa investigasyon ni Sen Marcos. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. Ngayon, ito po, no? Nagsalita na po si Ma'am Hanilet Avancenia. Ayun, nagsalita na si Ma'am Hanilet Avancenia. Siyempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Siyempre, supportahan natin yan. Bisitahin nyo ang YouTube channel ni Sir Badong Aratiles. Pagpatuloy natin. Tungkol po dyan sa Senate hearing, ang sabi niya, paek-ek lang yan. Paek-ek. Naniniwala naman tayo na walang kinalaman ngayon yung Senate hearing. Mamaya papaliwanag natin yan. Kinongratulate din po ni Ma'am Hanilet ang gobyerno ng Pilipinas dahil po sa yan po, no, yung sunod-sunod po na kidnap o ransom, yung pong matinding pagkamatay, yung nalagasan po itong mga Chinese businessman. No? Ayun, napanood ko nga yung video na yun na kinongratulate ni Ma'am Hanilet yung ano natin, no? Yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, 'di ba? Parang sinabi niya, yan ang gusto niyo, 'di ba? Parang ganoon. Talagang nakikita natin yung damdamin ni Ma'am Hanilet na talagang alam natin syempre. Di natin siya masisisi kung ba't siya nakakapagsalita ng ganun, 'di ba? Alam natin talagang masyadong masakit sa kanila yung nangyari. No, yung nangyari kay Tatay Digong na masakit din naman sa lahat ng taong bayan at sumusuporta at nagmamahal kay Tatay Digong kung bakit ganun ang nangyari. 'Di ba? Na ayon sa balita, grabe, no, nagbayad na ng ransom, ginurgur pa rin. Pag-uusapan din po natin, ito po si Auntie Claire. Binanatan po yung sobra, no? Iba na ngayon, no? Kita mo yung tindi ngayon ng mga nangyayari. Tapos sasabihin payapa ngayon, parang gano'n. Kasi alam nyo binabasihan kasi nila yung dati na sinasabi nila, yung war on drugs. Maraming nateteging mga gano'n, lagi nilang may krimen na nababalitaan. Iba naman kasi yun 'di ba? Iba naman yung nangyayari noon, yung talaga pinupuksa yung mga nagpapakalat ng masamang bisyo, pinipigilan. Siyempre, iba ayang magpapigil, lumalaban sa mga kapulisan natin, kaya ganun ang kinahahantungan nila. At yung mga sinasabi nyo ng mga inosente na nadadamay ng war on drugs, sinasabi ko nga sa inyo, sigurado ba kayong si Tatay Digong ang may gawa nun? Diba? Siya ba nag-utos nun na kahit yung inosente idamay? Ngayon, kung utak ang pagaganahin nyo, kung pati inosente dinadamay ni Tatay Digong, bakit pa tayo nandito lahat? Di dapat lahat na tayo. 'Di ba? Huwag naman tayong tanga. Ayos naman maging tanga 'di ba? Pwede mong gamitin pero huwag naman araw-araw. Sinasabi na yan ni Madam Avancenia. Okay. At yung reaction po ni Chess Escudero, hindi pa po tayo tapos diyan, tsaka marami pa pong iba diyan po sa nabinbin na Senate hearing. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ayun. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, tungkol po dyan sa Senate hearing, totoo po yung sinasabi ni Ma'am Avancenia, paek-ek na lang yan. Kasi naroon sila sa Netherlands, di ba? Ang tanong sa kanya ng reporter, kumusta po? Akala nga ni Ma'am Avancenia yung umaasa pa ba sila na magkakaroon ng katarungan? Natanong ng kung sino man yung nagtatanong tungkol dito sa ICC, di ba? Siyempre, maasa talaga tayo na makakamit din natin ng katarungan. Alang namang magnega ka dyan, di ba? Ganun talaga. So parang lumalabas dito, hindi bumibilib si Ma'am Hanilet sa kung ano ang nagiging aksyon ng Senado ngayon. Yan ni Senator Amy, no, sa ginagawa niya. Parang hindi siya kumbinsido. Parang ang nangyari kasi kahit na anong gawin no, sa talagang kahit anong gawin is wala na rin
hindi na rin maibabalik si Tatay Digong kasi nandudoon na eh. No, parang depende na lang siguro 'yun sa korte doon sa ICC kung ano yung magiging desisyon at kung paano ilalaban ng mga abogado ni PRRD yung kaso niya. 'Di ba? So, siguro may pag-asa din tayong nakikita kung sakaling ang government natin ay makipagtulungan, no, makipagtulungan doon sa ICC na si Tatay Digong ay mapalaya at mapauwi. Pero sa tingin ko kasi sa nangyayari ngayon, parang parang wala na. Parang binigay na nila talaga si PRRD doon. Parang, bahala na kung ano yung magiging desisyon ng ICC sa kapalaran ni Tatay Digong. No, parang ganun yun eh. Kasi talagang kung gusto talaga nilang ipagtanggol si Tatay Digong, no, una pa lang, hindi na dapat mangyayari yung nangyari sa airport. Hindi na dapat mangyayari yun. Kaso nangyari. So, ibig sabihin, talagang wala sa bokabularyo talaga nila na pigilan pa yon o hindi talaga ipahuli si Tatay Digong or si Tatay Digong ay ibalik dito. 'Di ba? Parang yun nga, sinabi ko nga kanina, parang bahala na kung ano yung magiging kapalaran ni Tatay Digong. Pero alam naman natin na hindi tumitigil ang mga abogado ni Tatay Digong hanggat hindi nakakamit ni Tatay Digong yung tunay na hustisya para sa kanya, sa pagkakadala sa kanya doon sa ICC. No, alam naman natin magagaling yung mga abogado ni Tatay Digong. No? Kaya magagawa nila ng paraan yan at alam naman natin, nasisilip natin dito na malakas ang laban ni Tatay Digong sa mga nangyari. Dahil nakita rin naman ni Attorney Kaufman na malakas ang laban ni Tatay Digong. No? Maaari siyang maabsuelto sa kaso niya at makabalik dito sa Pilipinas. Pero, dagdag pa ni Mama Bansay niya nung na-realize niya na ang tinatanong pala ay tungkol sa Senate hearing. Wala na yan Senate hearing na yan, paek-ek lang yan. Hindi pa ba nila alam ang tunay na naganap? Di ba? Okay. Wala na siyang tiwala sa madaling salita kay Amy Marcos. Hindi natin masisisi yan kung nagsalita man si Ma'am Hanilet ng ganon, lalong-lalo na kay Amy Marcos kung hindi siya nagtitiwala. Dahil alam naman natin, nagbigay talaga ng tiwala yung mga Duterte sa mga Marcos nung panahon ng eleksyon. At ilang beses nagbigay ng tiwala ang mga Duterte sa mga Marcos nung mga dati pa. Diba, syempre nailibing si Apo Lakay at si BP Sara na itandem kay BBM hanggang sa sila'y nag-success, nanalo. At diba, nung nanalo na, is dumating na yung mga ganitong problema pagkalipas ng panahon. Diba, dumating na, nagkaganito na. No, kaya hindi rin natin siya masisisi kung bakit siya nakakapagsalita ng ganon at nakakaramdam siya ng ganon sa mga Marcos, lalong-lalo na kay Senator Amy. Siyempre, alam natin si Senator Amy din yung nagdala kay VP Sara para maging Vice President, no? Para makiusap kay VP Sara na maging Vice siya ni BBM. Dahil alam naman natin siguro, marami naman talagang nag-a-apply na maging Vice President ni BBM noong mga panahon na yon. Pero siyempre, para sigurado ang magiging panalo, no, kailangan mo talagang humanap na makakatandem na malakas yung may hatak talaga sa tao. At syempre, doon nila nakita yun. Diyan sa mga Duterte. Alam naman natin yun. Hindi naman pwedeng ikaw, kumakandidato ka at hahanap ka ng kapartner mo ng basta-basta lang. Yung mahina, yung walang sumusuportang tao. Diba? Syempre, doon ka na sa sigurado, lalong-lalo na mataas na posisyon yung tatakbuhan nyo. Diba? So syempre, nung nagkaganito na, no, yung nangyari na sa mga Duterte, paulit-ulit kay VP Sara, ganito, ganyan, walang nagtatanggol sa kanila, walang nag-aano, hanggang dito na kay PRRD, nangyari na yan, di ba? Parang ang nararamdaman kasi nila dito, sa sitwasyon na to, is parang naiwan sila sa ere. Parang binaliwala yung pagsasama nila noong una, nung mga eleksyon, di ba? Yung mga pagkakaibigan nila, no, parang nabaliwala lahat. Kaya parang talagang hirap na silang kumuha ng tiwala. Dahil alam naman natin na talagang nasisisi yung mga Marcos dito sa nangyari kay PRRD. Siyempre, siya yung presidente. Kumbaga, sinasabi ng mga tao, ikaw yung presidente. Kayang-kaya mong gawin. Kayang-kaya mong iutos na wag dakpin si PRRD. Kayang-kaya mong anuhin, 'di ba? Kayang-kaya niyang bawiin si PRRD sa ICC para mga ganun-ganon, yung mga naririnig natin mga chismis-chismis sa gilid-gilid. Mahilig tayo makinig ng mga chismis sa gilid-gilid 'di ba?
So, talagang nasaktan sila sa nangyari. Tsaka yung tiwala talaga parang hindi na masyadong hindi na maibabalik yung 100% kay BP Sara nga, 'di ba? Pagkausap si BP Sara about kay Senator Amy, sinasabi niya, friends pa rin kami, pero syempre parang doon sa pagsasalita niya, yung tiwala talaga, yung parang kampante siya sa sinasabi niyang friends kami is parang nawala na. Ayan, yan yung pananaw ni Ma'am Abansenya. Bagamat totoo yan kasi nakulong na si Tatay Digong. Di ba yung sinasabi nga natin, too late the hero. Pero kami pong mga mamamayan, siyempre, natutuwa kami na may Senate hearing kahit papano. Nakikilala natin kung sino talaga yung mga tunay na Alam nyo, yung pinagmumula ni Ma'am Hani Abansenya, Hanilet, ay yung pong nakakulong po ang kanyang asawa. Oo. No? Kumbaga personal na yung nararamdaman niya eh. No, personal na yon sa kanya, yung nararamdaman niyang yun. Kaya sinabi nga ni Sir Badong na natutuwa, no, dahil nagkaroon ng hearing. Tama naman yung sinabi ni Sir Badong noon, na nakakatuwa din naman na nagkaroon ng hearing dahil nakikita natin dito, no, kung sino talaga yung alam nyo na yung mga katunay. At saka nakikita natin diyan sa hearing na yan, nadidinig natin yung mga side nila. No, talagang parang nagkakagulo, parang may napanood ako, parang nagtuturuan sila, parang ganun. 'Di ba? Parang ito si ganto ganyan. Parang ang gulo na nila eh. Unless masama loob, 'di ba? Okay. Ngayon, kung talaga bang may silbi pa yung Senate hearing sa paglaya ni Tatay Digong, wala na. Wala na po yun. Dahil pinakulong nyo na sa ibang bansa eh. Oo. Hindi naman po pakakawalan yan ng ICC, no? Dahil price catch nila yan. Pinag-uusapan po yung ICC ngayon dahil sikat po si Tatay Digong. Pero kaya wala po silbi yan sa ICC. Ano man ang pag-usapan natin dito. Pero tayong mga narito, nga kumbaga wala na talagang pag-asa. Dahil kumbaga parang kinadena na nila sa Tatay Digong doon. Hindi nila talaga ibibigay yon. Talaga, nandito na sa amin yan, nasa kustodiya na namin yan. Hindi nyo na pwedeng kunin yan kahit Pilipino. Ganun ba yun? Grabe ha. Parang ang nakakatakot naman dahil parang ganito, ICC na nagdidesisyon sa atin. Kahit sino palang matataas sa gobyerno, kahit presidente ka, kung matatapos ang termino mo, delikado ka pala. No, pwede kang ireklamo at makulong din dyan. No, parang ICC na may hawak ng buhay natin, parang gano'n. Buhay nyo pala. 'Di ba? Ang hinuhuli kasi ng mga ICC, yung mga politiko na may mga matitinding kasalanan talaga. Kung sa tingin nila matindi yung kasalanan ni PRRD, di wow. No? no, kinakailangan nating at nakita po natin yung katotohanan kasi po lagi po nilang sinasabi legal eh. Wala silang illegal na ginawa. Kitang-kita po natin ngayon na illegal po ang ginawa nilang pag-surrender o yung termino nga ng mga abogado. Ano na nga? Wag na. Yung termino na lang natin, pangingidnap. No? Ganyan talaga yung lumalabas kasi sinasabi nila legal naman, tama naman yung ginawa namin. Siguro sa paniniwala nila is tama yung ginawa nila. Kaso nga lang, no, iba pa rin yung naging paniniwala ng karamihan na dapat talaga si Tatay Digong is pinadaan dapat muna dito sa proseso sa atin sa Pilipinas. So kung alam nila yung paniniwala nilang tama na dapat pala dalhin si Tatay Digong doon agad, ibiyahe agad sa The Hague, is tapos nakakarinig sila ng mga ganito, kailangan ganyan, dito muna sa Pilipinas. Sana pinakinggan muna nila yung paniniwala ng karamihan. 'Di ba? Para walang masabi sa inyo. Ang problema, hindi ninyo pinakinggan ang paniniwala ng karamihan kung ano man ang pinaniniwalaan nila tungkol dito sa batas sa atin, no? Hindi nila pinakinggan 'yon, kaya nagkaganito. Kaya nagkaroon ng mga Senate hearing na yan, kaya sila iniimbestigahan, kaya sila nasasabihan ng hindi maganda at napapag-isipan ng hindi maganda. Hindi lang dyan sa Senado, yung mga nag-iimbestiga sa kanila, kundi yung mga taong bayan na nagagalit sa ginawa nila. Dapat hindi sila biglang kumilos ng ganun. Dapat inisip muna nila yan eh. 'Di ba? Total, nag-isip na din naman sila kung ano gagawin nila. Dapat inisip na rin nila kung ano yung kahihinatnan ba ng gagawin natin.
'Di ba? Dapat ganun. Pag kidnap kay Tatay Digong papunta sa ibang bansa. O pag kidnap kay Tatay Digong para isurrender sa ICC. Samantalang hindi raw natin kinikilala. Alam nyo, punong-puno po ng Yan pa yung isang bagay. No, hindi natin kinikilala ang ICC pero pinayagan natin na kunin ang kapwa natin Pilipino, no, ng mga dayuhan. No, hindi pala siya kinuha, dinala siya ron. Parang ganoon na nangyari. Talagang mismo parang COD si Tatay Digong, parang diniliver ng Shopee. Oh, nabanggit ko pa yung Shopee dito. Sana all, 'di ba? Sana naman. Baka naman. Shopee. Salitaan na walang katotoran, no? Sinasabi na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Oh. Sinasabi na ang sinuko natin ay tao, hindi ang bansa. Ang dami pong palipaliwanag. Ang tanong lang po dyan, may nilabag ba sila o wala? Kasi okay lang sana kung meron jurisdiction ng ICC sa atin eh. Kung kumilo sila ng ganyan at si Tatay Digong inano ng ICC, dinala dyan sa ICC, wala sana, hindi sana questionable yung ginawa nilang yon. Kaso nga, alam naman nila na wala na tayong jurisdiction sa ICC at wala nang karapatan ang mga dayuhan na manghimasok sa kung anumang problemang meron tayo sa bansa natin dahil meron tayong sariling korte dito sa Pilipinas. Uulitin ko, ang ginaganyan lang naman ng ICC is yung mga bansa na walang korte, yung walang justice sa mga lugar nila, sa mga bansa nila. Pero tayo, may umaandar na justice tayo rito. Kaya talagang hindi natin kailangan ng ICC. No, kaya nga tinanggal na yung jurisdiction sa atin ng ICC. Kumbaga hindi na natin sila kailangan sa mga ganyan klaseng problema. Kaya si Tatay Digong naman, open naman siya talaga kung siya iimbestigahan about dyan sa EGK na pinaparatang sa kanya, hindi niya naman tatakasan yan. Haharapin niya yan basta dito talaga sa Pilipinas. 'Di ba? Kaso nga lang talagang parang gusto na talaga siyang paalisin eh. Parang ganun yung nangyari. Parang lumalabas kasi dito is parang pinatapon si Tatay Digong sa ibang bansa. Gaya ng ibang mga bayani natin nung unang panahon. Patunay po na may nilabag sila. Perception po ng mga taong nakinig. Kung legal po ang inyong pagkakahuli kay Tatay Digong, ha? Dapat kung wala nang totoong issue. legal po yung pagkakahuli ninyo kay Tatay Digong, Tama. bakit hirap na hirap kayong aminin yung sino yung nagbigay ng order, Yes. no? Bakit pinaiikot ninyo yung tao sa sino yung responsable? Parang dun sila nagtuturoan eh, no? Hindi talaga nila madiretso kung sino talaga yung nag-order nun. Kasi sinasabi nila may sinusunod naman silang utos. Kaso sino nga? Yun ang tinatanong doon sa Senado. O sino? Kaso hindi nagtuturoan na sila nun eh. Ang gulo-gulo nila eh. Legal ka nyo eh. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH. At syempre, natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.